411. Galing ka sa isang malaking pamilya, normal lang na may mapapangasawa ka, pero bakit mo ito sinasabi sa akin? Lance. Napangiti ng walang mukha si Chloe. The way you just looked at me, I feel a bit strange. Anong ibig mong sabihin? Nakatingin ka sa akin na may possessive na tingin sa iyong mga mata. Chloe. Nagulat si Lance, hindi inaasahan na ang pandaman ng isang babae ay napakasensitibo. Si Lance ay naimpluwensyahan lamang ng malaswang gene sa kanyang katawan at talagang nagpakita ng masamang pagnanasa para kay Chloe Wuan. Tama. Tumango lang si Lance, hindi dapat magsinungaling ang isang disenteng lalaki. Bakit? Hindi mo man lang ako titignan ng ganyan dati. Nako, kung sasabihin ko sa iyo na hindi ito ang aking intensyon, naniniwala ka ba? Puso ko, ayokong magpakita ng anumang masasamang pag-iisip sa iyo, kaya lang, hindi ko alam kung paano ito sasabihin. Lance, hindi maipaliwanag, kagabi katatapos lang niyang maging lalaki, ngayon ay hindi maiiwasang maapektuhan siya ng pervert gene. Noong nasa London City siya, naapektuhan siya minsan nang makita niyang hubot-hubad si Elsa. Dahil ang katawan ni Elsa ay masyadong maganda at masyadong na-stimulate. Tanong ni Chloe sa mahinang boses, ikaw, medyo gusto mo ba ako? Bakit mo itinatanong iyan? Nagulat si Lance. Kung hindi, bakit ngayon mo lang ako tiningnan ng may possessive na tingin? Masyado na akong maraming beses na nakakita ng ganitong klaseng hitsura, ang mga nagkakagusto sa akin, tulad ni Kang Guoming, Uncle Levi's, at iba pa. Ay ganoon din. Why my senses are so sensitive? I believe that every woman whose senses are sensitive as long as she is liked more. Isang segundo upang tandaan na basahin ang libro. Ngumiti si Lance, sorry, may girlfriend na ako. Si Chloe ay biglang medyo nawala sa loob, ang katotohanan na siya ang magkukusa na makipag-usap kay Lance tungkol sa bagay na ito ay nagpakita na ang kanyang damdamin kay Lance ay ganap na naiiba mula sa mga kay Kang Guoming at Uncle Levi's. Dahil may girlfriend ka na, paano mo ito maibabalik sa akin? Medyo galit na galit si Chloe. Naku, wala naman akong tinatago, kagabi ko lang ginawa yun sa girlfriend ko, first time ko lang, so you know, medyo iba lang ang mentality ngayon, saying you, biglang lumipad ang imahinasyon. Kaya pala. Bahagyang ngumiti si Chloe faceless. Faceless, sabi mo lang, may fiancé ka, bakit mo sinasabi sa akin to? Tanong ni Lance Damon. Akala ko gusto mo ako, kaya, sinabi ko sa iyo. Hindi ko ine-expect na hindi pala, pero I made up my own mind. Chloe was impudent. Bakit mo naisip na kailangan kong sabihin sa akin ito dahil gusto kita? Meron akong ipagtatapat. Gusto ka rin ni Kang, nagtapat ka na rin ba sa kanya? How could I? I don't like him, why should I confess to him? Pagkatapos sabihin iyon, tinakpan ni Chloe ang kanyang bibig at napagtantong parang may namiss siya. Ngumiti si Lance, so, umamin ka sa akin dahil gusto mo rin ako. I didn't say that. Napayuko si Chloe. Ngunit ang iyong mga salita ay nagpahayag ng kahulugan na iyon. Chloe Wuan, hindi mo talaga ako gusto. Sino ang may gusto sa iyo? Ngumuso si Chloe, maliit at cute, nagpahayag na si Lance na hindi niya ito gusto, kaya hindi inamin ni Chloe na may nararamdaman siya para kay Lance. Hindi mo talaga ako gusto. Ayoko, wag mo na isipin yun, di ba sabi mo may girlfriend ka at girlfriend mo lang ang gusto mo? Kung ganun bakit mo ako tinatanong nito, makikipaghiwalay ka ba sa sali kung sasabihin kung gusto ko siya? Humalaklak si Lance, kung talagang gagawin ko ito. At, nanginig ang katawan ni Chloe Wuan at hindi makapaniwalang tumingin kay Lance, kung talagang makikipaghiwalay si Lance kay Sally dahil sa kanya, ano ang dapat niyang gawin? Sige, banibiro lang kita. Ngumiti si Lance. Ang biro na ito ay hindi nakakatawa, nakakainip. Ngumuso si Chloe, dahilan para magnakaw siya ng kaunting tuwa. Sabi mo may fiancé ka, anong ginagawa ng fiancé mo? Sinabi ni Chloe, to tell the truth,
ang fiancé ko ay mas matanda sa akin ng 20 taon, at nasa Martial Arts Academy din siya, at nasa healing department din siya. 20 years older than you and also sa healing department, siguradong hindi na estudyante yon, at least teacher na siya. Tumango si Chloe. Oo, second year teacher siya. Noong bata pa siya, disipulo siya ng lolo ko, tapos pumasok siya sa Martial Academy at dahan-daang naging guro sa healing department ng Martial Academy. Hindi naman isang miyembro ng iyong pamilya ang nangako sa iyo sa isang taong mas matanda sa iyo ng 20 taon, at isang disipulo ng iyong lolo, may pagkakamali ba? Sabi ni Lance. Kailangan kasi ng pamilya, hindi ko mapigilan, buong buhay ko yata pinaghirapan ko ang pagpapagaling, kaya natural lang na magpakasal sa isang manggagamot. Sabi ni Chloe. At mahal mo ba siya? Tanong ni Lance. I don't think so, love. Nakita ko siya noong bata siya noong nag-aaral siya ng healing kasama ang lolo ko, hindi ko na siya nakita mula noon, hindi ko siya nakita hanggang sa makarating ako sa Martial Arts Academy, katulad pa rin siya nung bata pa siya, hindi pa siya gaanong tumatanda, healer siya, marunong siyang mag-alaga, kaya hindi rin siya mukhang matanda sa labas. In fact, I've been staying sa kanyang lugar mula noong dumating ako sa Martial Academy. Nakayuko si Chloe. Ang puso ni Lance ay nanginginig, at sa ilang kadahilanan, ang pag-iisip na si Chloe Woan ay nasa ilalim ng ibang lalaki ay hindi nakapagpasaya sa kanya. Alam ni Lance na ang malaswang gene sa kanyang katawan ay kumikilos na naman ng walang ingat. Ikaw, dito ka ba nag-stay sa pwesto niya these days? Tama. Direktang pag-amin ni Chloe. Oh, ayos lang. I'm helpless too. Okay? Maghiwalay na tayo dito, papunta ako dito. Pupunta ako dito. Pumunta silang dalawa sa magkaibang direksyon. Pagkatapos maglakad ng ilang hakbang, biglang nagtanong si Lance, nga pala, ang fiancé mo, anong level ng healer siya? 5 pinta. Oh, sige. Lumipad si Lance. Saglit na tiningnan ni Chloe ang figure ni Lance. Bumalik si Chloe sa isang villa na pag-aari ng kanyang kasintahan, ang pangalawang taong guro ng departamento ng pagpapagaling na si Chen Gujin. Walang nakakaalam tungkol sa katotohanan na si Chloe ang nobya ng guro sa 2 taon, dahil ayaw ni Chloe na malaman ng kanyang mga kaklase na ang guro sa 2 taon ay kanyang kasintahan. Bumalik ka. Tanong ng isang lalaki, siya si Chen Gujin. Manam. Tumango si Chloe. Ang Lance na iyon, mukhang kilalang kilala ka niya. Biglang sabi ni Teacher Chen Gujin. Uncle Chen? What do you mean? I have a few close classmates, normal lang naman yun. Tawagin mo ako sa pangalan ko, tutal nangako ka na sa akin ng pamilya mo, huwag mo akong tawaging Uncle Chen tulad ng ginawa mo noong maliit ka pa. I don't mean anything by it, don't get me wrong. I am your fiancé after all, although outsiders don't know, but seeing a male classmate, who is also on your table, eating with you, and practicing sword with you, is somewhat uncomfortable. Sige, kain na tayo, Ive. Naghanda ng paborito mong pagkain. 412. Bumalik si Lance sa kanyang dormitoryo, kung saan hinihintay siya ni Sally. Si Sally ay hindi pumasok sa klase buong araw, sa mga kadahilanang naiintindihan mo. Sally, mas maganda ka ba? Umirap si Sally, hinaan mo ang boses mo, nahihiya ka. Sabi ni Sally na namumula ang mukha. Hihihi, pupunta ka pa ba mamayang gabi? Tanong ni Lance Damon. Malakas na sabi ni Sally. Anong problema? Gusto mo pa bang pumunta ngayong gabi, ha? Tulala na sabi ni Sally. Ano ang problema? Hindi nakaimik si Sally, masyado kang malakas, hindi ka ba pagod? Umiling si Lance, hindi, bakit parang pagod ka? Hindi nakaimik si Sally, sinabi ng eksperto na 2 beses sa isang linggo ang pinakamagandang oras. No way? Which expert said that? Call him out. I promise I won't use a brick to kill him. I thought that every day will be fine from now on.
Pinindot ni Sally, sa totoo lang, nag-practice ka na ba ng room center sutra? Hindi. Umiling si Lance Damon. And no, normal men can't be this strong. By the way, soul crosser ka, bakit mo naaalala ang room center sutra? Nako, noong nakuha ko ang room center sutra sa dati kong buhay, binasa ko ito minsan tapos natural na naalala ko, nang dahil sa curiosity ay nag-practice ako sa simula, pagkatapos noon, mabilis akong huminto at sinunog ko rin ang room center sutra na iyon. Sigurado ka bang nabasa mo lang ito at hindi kailanman nag-practice? Tanong ni Sally. Siyempre, si Lance, miyembro ako ng matuwid na paaralan, paano ko isasabuhay ang baluktot na bagay na iyon, ang pagsubok sa simula ay dahil lamang sa curiosity, sinunog ko kaagad pagtapos nito. Gayunpaman, tungkol sa lihim na libro, mayroon akong mataas na antas ng pangunawa at naalala ito pagkatapos basahin ito ng isang beses, kaya naaalala ko pa rin ang nilalamang iyon, ngunit hindi ko ito na-practice. Talaga. Tiningnan ni Sally si Lance ng kalahating puso, ang dahilan kung bakit kalahating puso si Sally ay dahil napakabangis ni Lance kagabi, kung hindi, paanong hindi siya makakalakad ngayon. Sally, you have to believe me, hindi pa talaga ako nag-practice. Namula si Sally, kung gayon bakit ang lakas mo? Ako, hindi ko alam baka pinanganak ako nito, o di kaya, may pervert gene ang katawan na ito. Anong pervert gene? The old Don was a pervert, he was lustful in his genes, kahit ako na ngayon, hindi nagbago ang katawan Sige, itigil na natin ang pag-uusap tungkol dito, mahiya ka, kain na tayo. Mabuti. Dumating sina Lance at Sally sa Genius Restaurant, nag-book sila ng private room, pagkatapos ng nangyari kagabi, mas lalo silang nakaramdam ng lapit at ayaw nilang magkadikit palagi. Sa kawalan ng Genius Restaurant, muling naglalaro ang magugulong balita. Sa kalahating buwan, opisyal na ilulunsad ang new student competition, at sa ngayon, ang mga mag-aaral sa unang taon ay lubos na nagsasanay, lalo na ang mga nasa loob ng klase, bawat isa sa kanila ay nagsusumikap na kumuha ng magandang ranggo. Mga tao sa freshman na ito kaysa sa amang nakaraang edisyon, ito ay dahil, ayon sa impormasyon ng insider, ang mananalo sa freshman na ito ay tatanggapin bilang isang disipulo ng isa sa pinakamalakas na miyembro ng Chingu family, isa sa 4 na pangunahing tagapagtanggol ng isla. Pamilya ng Marshall Island, at maaari pang sumali sa 4 na pangunahing pamilyang tagapagtanggol ng isla bilang isang resulta. Sa makatuwid, marami. Ang mga henyo na walang pakialam na pumunta sa Marshall Academy ay dumating bilang isang resulta. Ayon sa pinakahuling istatistika, mayroong higit sa 120 perverted henyo na nakarating sa huli na inner gate sa bagong taon na ito, at walang duda na ang mga maaring makapasok sa top 100 ng freshman competition ay magiging napakalakas na mga henyo. Kaya, sa isang pervert na bagong estudyante, sino ang makakapasok sa top 10 at sino ang magiging numero 1? Isang bagong panganak na maaaring tumaas sa kanila. Maraming perverted geniuses siya, dapat napaka-extraordinary, let's wait and see. Napabulala si Sally, talagang napakaraming henyo, Lance, huli ka na rin sa inner gate, perverted genius ka rin sa mata ng lahat, I'm really so happy to have such a perverted man. Galit na sinabi ni Lance, pinapagalitan mo ba ako o pinupuri mo ako sinabi rin ng ganyang pervert na lalaki. Hehe, talent ang pinag-uusapan so perverted well, really, just love to think. Hindi ko alam kung makakasama ka sa top 100. Sally, hindi ba ako nakapasok sa top 100 sa iyong paningin? Tumitig si Lance. Hindi mo ba nakita, sinabi ng espesyal na balita na mayroong 120 ng huli na inner gate. Sige. Ang hindi pa nangyayari, maghiwa na tayo at kumain na tayo ng mabilis. By the way, di ba sabi mo i-assess mo ang status ng healer mo ngayon? How's the result? Walang pakialam nang umiti si Lance at sinabing, nakapasa ako sa assessment at naging 10th grade healing master. Hindi naman, nabalitaan ko na napakalakas ng mga manggagamot sa ika-10 baitang.
Ako nga, pero parang hindi ako masyadong magaling, ibig sabihin lang ay sobrang sama ng mga tao dito, hahaha. So now everyone knows you're a 10th grade healer. Bakit walang galaw Dapat big news ito wala man lang special report ang restaurant tungkol dito, hindi ba minamaliit ka nito Hindi kumbinsido na sabi ni Sally. Ngumiti si Lance, hindi pa nawawala ang certificate, narinig ko na medyo komplikado itong gawin, hindi ganoon kabilas, at gusto kong maghintay hanggang matapos ang freshman competition bago magdesisyon kung i-aanunsyo ito o hindi. Freshman pa lang ako, huwag ka munang masyadong sensational, interesting ang freshman competition, gusto kong makasali dito ng maayos. Ma'am, ang galing mo, I'm your little fan. Tuwang-tuwa si Lance na makitang labis siyang sinasamba ng kanyang babae. Pagkatapos ng hapunan, bumalik si Sally sa kanyang dormitoryo upang magpahinga, si Lance ay bumalik din sa kanyang sariling dormitoryo. Ang dalawang kasama sa silid na sina Xavier at Sujin ay wala doon, lumabas na silang dalawa ay nagsagawa ng martial arts para maghanda para sa ang freshman competition. Sa sobrang pagsisikap ng lahat, kinailangan din ni Lance na magtrabaho ng husto sa kanyang martial arts para makapasok sa freshman competition. Kinabukasan, pumunta pa rin si Lance sa healing department, kahit na umabot na sa 10 pin ang healing technique ni Lance, gusto pa rin ng puso ni Lance na pumunta sa silid-aralan na iyon, at gusto pa ring makita si Chloe araw-araw. Hindi ito ang orihinal ni Lance intensyon, ngunit hindi niya ito mapaglabanan. Ngayon, pagdating niya sa unang taon na silid-aralan ng healing department, nalaman niyang sadyang nagbihis muli si Chloe Woan ngayon, mukhang dalisay at maganda, at mas malakas pa ang Diyosa. Coming morning. Bahagyang ngumiti si Chloe Woan kay Lance. Tumango si Lance at bumantong hininga. Bakit ka humihinga ng walang dahilan? Sabi ni Lance, dahil maganda ka. Namula si Chloe at ngumuso ng mahina, kung gayon bakit ka nagbubuntong hininga? Ang ganda mo kasi kaya napabuntong hininga ako, sayang ang matandang baka kumakain ng batang damo. Tumawa si Chloe, nag-iisip ka pa, naisip ko na at nagbitiw na ako sa aking kapalaran. 413. Pupunta ako sa pagsasanay sa espada. Tumayo si Lance, pumunta lamang siya upang magulat sa silid-aralan upang tingnan kaagad si Chloe, ngunit si Chloe ay pinangungunahan na ng isang matandang lalaki, at siya ay pagod na tumingin dito. Lance's inner side is not the original heart, on the other hand, there is an irresistible instinct, the original heart and instinct are fighting against each other. His instinct is the wind and light clouds, habang ang kanyang instinct ay ang orihinal na Lance. Magsasanay si Lance ng martial arts para maghanda para sa new student competition, at gaano man kaganda si Chloe, wala itong kinalaman sa kanyang instincts, ngunit gustong angkinan siya ng instincts. Sinabi ni Chloe, ngayon ay magsisimula tayong matuto ng pagpapagaling, hindi na ipaliwanag ang ilang mababang antas ng mga pamamaraang medikal, hindi ka pa rin mabilis na maupo at makinig sa aralin. Sa loob-loob ni Chloe Woan ay ayaw ni Lance na umalis sa kanyang upuan, gusto niyang si Lance ay maupo sa tabi niya sa lahat ng oras upang ang kanyang panloob na kapayapaan ay mapayapa din. Sa loob ni Chloe, tila lumalaban din siya, ang isa ay kapalaran at ang isa ay nasa loob. Sa kapalaran, siya ay nobya ng isang guro sa ikalawang baitang, habang sa kanyang puso, mayroon siyang nararamdaman para kay Lance. Ngumuso si Lance, ayokong marinig ito. Si Lance ay isa ng healer sa ika-10 baitang, kaya bakit pakinggan ito? Ngunit sa loob ng 3 araw, magkakaroon ng unang healing touch test. Magsasanay ako ngayon ng martial arts para maghanda para sa new student competition, mag-aaral ako mag-isa sa gabi, aalis na ako. Umalis si Lance sa silid-aralan. Kinagat ni Chloe ang kanyang labi, tila naliligaw. Sa sandaling iyon, tumakbo si Kang Guoming at sinabing, umalis na ba si Lance? Walang mukha, paano kung maupo ako sa upuan ni Lance, nearsighted ako at mas nakikita ko rito. Roll. Pumunta si Lance sa isang liblib na bundok ng mag-isa at nagsimulang magsanay ng descending dragon sword technique. Swoosh swoosh.
Ang bundok ay umalangaw-ngaw sa tunog ng mga sipol ng espada. Ang unang antas ni Lance ng Descending Dragon Sword Technique ay ginawang parang apoy. Pababang Dragon Sword Technique, Flying Dragon sa langit. Swoosh! Boom! Naputol ang isang puno bilang tugon sa pagkahulog ng espada. Ang ikalawang antas ng Descending Dragon Sword Technique, hindi ko ito kailanman nasanay, ngunit ito ay normal. Pagkatapos ng lahat, ako ay nasa huling yugto pa lamang ng Inner Gate, at sa aking nakaraang buhay, naabot ko ang Celestial Stage, at nakarating lang ako sa 4th level. Sabi ni Lance sa loob. Pagkatapos magsanay ng Descending Dragon Sword Technique, nagsanay si Lance ng Killing God Saber Technique. Ang unang estilo ng Killing God Saber Technique, pagpugot ng ulo. Buzz! Ang unang estilo ng God Killing Blade Technique, dalawang espada sa isa, pagpugot ng ulo. Bang! Isang malaking bato ang natangay ng blade na si Chi, at 20 metro ang layo nito mula kay Lance. Sa kasamaang palad, hindi ko pa rin na-practice ang pangalawang style ng Killing God's Blade Technique, Break, hindi ko pa rin ma-practice. Kung ganoon, mag-e-ensayo ako ng paalang at tingnan kung makakapag-practice ako ng 3 kutsilyo sa isa. Buzz! Buzz! Patuloy na iniipit ni Lance ang kutsilyo, isang kutsilyo pababa, ngunit sa totoo lang, 2 magkasunod na kutsilyo ang naputol niya, 2 kutsilyo sa isa. Gayunpaman, mahirap magsanay ng 3 kutsilyo sa isa, at malamang na hindi ito mas madali kaysa sa pagsasagawa ng pangalawang uri ng break. Before you knew it, tanghali na pala. Lance! Sa sandaling iyon, tumawag ang isang babae, tumingin si Lance at nakitang si Chloe iyon. Ah! Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Lance. Tanghali na, at nagpa-practice ka pa. Tanghali. Nako, ang bilis ng oras. Tumawa si Lance Damon na hindi niya alam. Paano mo nalaman na nandito ako? Ito. Hindi naman kalayuan sa healing department, nakita kitang papunta dito, hindi ka pa kumakain. Hindi pa. Ngumiti si Chloe, kung gayon ay hindi ka pa kumakain. Hindi bale, hindi na mahalaga kung ang isang martial arts practitioner ay hindi kumain ng ilang beses, ano ang gusto mo sa akin? Natigilan si Chloe, hindi niya alam kung bakit niya pinuntahan si Lance. Casual walk lang ako. Sinabi ni Lance, iyan ay isang magandang oras na darating, sabay tayong magsanay ng mga espada. Fine, tinuturuan mo pa ako ng swordplay. Sige. Sa sandaling ito, sa isang rooftop sa di kalayuan, isang lalaki ang may hawak na binocular at nakatingin sa kabilang bundok, sina Lance at Chloe ay nagsimulang magsanay muli ng kanilang mga espada. Medyo naiinis ang lalaki, siya ang guro sa ikalawang baitang, si Chen Gujian. Itong si Lance, dapat ko ba siyang babalaan? Sabihin mo sa kanya na layuan niya ang aking kasintahan. Gayunpaman, kung pupunta ako upang bigyan siya ng babala, hindi ba't ang aking relasyon kay Chloe Won ay kilala rin niya, si Won ay hindi gustong masabihan tungkol dito, kung makalabas, gagawa ba siya ng eksena? Sandali lang, maghintay muna tayo, I think that Faceless should know the score and won't do anything out of the ordinary with Lance. Bumantong hininga si Chen Gujin, nagsimula siyang maging magulo simula nang magkaroon siya ng kasintahang ito, na talagang napakaganda, sapat na para guluhin ng isang lalaki ang kanyang isip. Gayunpaman, may isang bagay na hindi niya alam, kung bakit nagkusa ba ang pamilyang Chloe na pakasalan si Faceless. Dahil ba, bilang isang disipulo ni Chang Sunwo, ang kanyang mataba na tubig ay hindi dumadaloy sa iba. Swoosh! Masaya rin si Lance na gabayan si Chloe Won na magsanay ng kanyang espada ng magkasama. Si Lance ay may pagnanais sa loob niya na maamoy ang halimuyak ng katawan ni Chloe Won nang malapitan at manligaw din sa kanya. Sa sandaling ito, sinamantala ni Lance ang pagkakataong gamitin ang pagkakataon na turuan ang sword technique na hawakan ang isang kamay sa puwitan ni Chloe Won. Anong ginagawa mo? Namula si Chloe, naramdaman niya ang isang kamay ni Lance sa kanyang puwitan. Ah! Nagulat si Lance. Tila hindi alam ni Lance kung ano ang kanyang ginagawa sa kanyang sarili.
Kung hindi dahil sa paalala ni Chloe, hindi niya malalaman na hinahawakan niya ang puwete ni Chloe gamit ang isang kamay. Ano ang nangyayari sa iyo? Ayos lang, tinuruan mo ako sa pagsasanay sa espada, hindi maiiwasan ang ilang pisikal na pakikipag-ugnay, hindi na kailangang makonsensya. Naaaliw si Chloe, iniisip na si Lance ay nakonsensya dahil hindi niya sinasadyang nahawakan ang kanyang puwitan. Nagulat si Lance, ano ang ginagawa ko? Paano ko nahawakan ang puwitan ni Chloe Wu nang hindi ko namamalayan? Diyos, paano ako, Wind Lightning, gagawa ng isang walang hiyang bagay? Faceless, ayon sa sinabi ko, mag-practice ka muna mag-isa, pahinga muna ako. Mabuti. Humiga si Lance sa di kalayuan, sa loob-loob na pagmuni-muni sa kanyang sarili. Sa orihinal, ang pervert ni Lance ay higit na nakakaapekto sa akin, hindi ko nais na maging taong iyon, ang aking isip ay maaaring kontrolin ang sarili, ngunit ang aking katawan ay hindi maaaring hindi gumawa ng isang bagay na hindi kasiya siya. Bakit mo ako pinapahirapan ng ganito? Sigaw ni Lance sa kanyang puso, kung si Lance ay ganoong tao, kung gayon hindi lang niya mamahalin ang kanyang nakatatandang kapatid sa kanyang nakaraang buhay, at wala siya. Any feelings for so many beautiful women in his previous life. And now, he actually did so many things that was not his character. Sa sandaling ito, naramdaman ni Lance ang mainit na agos na dumaan sa kanyang tiyan. Hoy, bakit may mainit na agos? Dalawang internal technique lang ang na-practice ko, ang Unbridled Heart Sutra at ang Great Pan Heart Sutra, kaya bakit biglang nagkaroon ng sobrang init? Natigilan si Lance, ibig sabihin doon ay tatlong hibla ng panloob na enerhiya sa katawan ni Lance. Si Lance ay malinaw na nagsanay lamang ng dalawang uri, ngunit sa ngayon, nang wala sa oras, may nadagdag pa. 414. Hindi masyadong gusto ni Lance at agad na pumasok sa isang estado ng pagmumuni-muni at paglilinang. Ang mga saloobin ay inilagay sa kanyang dantian, at sa kanyang dantian, mayroong tatlong panloob na mainit na agos sa sandaling ito, ang isa sa kaliwa ay nabuo ng No Delusion Heart Sutra, at ang isa sa kanan ay nabuo ng Great Disc Heart Sutra. Ang gitna, gayunpaman, ay isang hindi maipaliwanag na dagdag. Ano ang nangyayari? Hindi ako nagsasanay, nasaan ang sobrang stream ng panloob na enerhiya? Kung paanong nalilito si Lance, ang mainit na agos ng sobrang panloob na enerhiya na iyon ay dumaloy sa buong meridian ng katawan ni Lance, nakaramdam ng kaganhawahan si Lance, kasabay nito, ang katawan ni Lance ay agad na nagkaroon ng malakas na physiological na reaksyon, na parang desperado. Kailangan ito, ang lakas ng loob ni Lance ay medyo wala sa kontrol. Lance, anong ginagawa mo? Sa sandaling ito, lumapit si Chloe. Tumingin si Lance kay Chloe, naramdaman na si Chloe ay mahiwagang naaakit sa kanya. Nang si Chloe ay lumapit kay Lance, bigla niyang nakita ang reaksyon sa katawan ni Lance at lumingon siya na may pulang mukha. Nahihirapang sinabi ni Lance, anong ginagawa mo dito? Lance, anong ginagawa mo? Sikat ng araw, sobrang walang imak. Bumantong hininga si Lance, paumanhin, hindi ko iyon intensyon, iyon lang sa araw na ito, aalis muna ako. Pagkasabi noon, tumalon si Lance at lumipad, nawala sa malayo. Naglabas si Lance ng 3 pilak na karayom at ipinasok ito sa isa sa kanyang mga lihim na acupuncture point, bago makontrol ang matinding pagnanasa ng kanyang katawan. 1 segundo upang tandaan na basahin ang libro. Fuck! I told you kung bakit biglang bumagsak ang resistensya ko sa mga babae, bakit parang biglang nag-iiba ang kulay ko, it turns out that it's the influence of this unknown internal warmth. How the hell did this internal power came out? Hindi ko kailanman nasanay ang ganitong uri ng panloob na kapangyarihan, naisip ko na ito ay impluensya ng orihinal na pervert gene ni Lance, ngunit nakakagulat na hindi. Nalaman ni Lance ang tunay na dahilan ng pagbabago ng kanyang katawan, ito ay sanhi ng biglaang dagdag na panloob na enerhiya sa kanyang katawan. Ano itong biglaang dagdag na panloob na kapangyarihan? Paano ito naging napakasama? Sa pag-iisip ng salitang kasamaan, biglang may naalala si Lance,
ang Room Center Sutra. Ang Room Center Sutra na ito ay isang masamang panloob na kapangyarihan, naiwan ito ng isang maalamat, walang katulad na makapangyarihang tagapitas ng bulaklak. Ang tagapitas ng bulaklak na iyon ay napakalakas, minsan si Lance. Nakita ang pagpapakilala sa kanyang legacy, halos isang uri ng hindi magagapi. Ang mukha ni Lance ay namutla at nanginginig, huwag mong sabihin sa akin na ang aking hindi maipaliwanag na pangatlong panloob na kapangyarihan ay ang Room Center Sutra. Pupunta ako. Hindi man lang ako nag-ensayo, okay. Gusto mo bang maging napakasama? Kahit na ito ay talagang masama, ngunit ito ay nasa katwiran, ito ay orihinal na naiwan ng isang masamang dawis, ito ay kakaiba kung ito ay hindi masama. Hindi maiwasang maalala ni Lance ang proseso kung saan nakuha niya ang Central Sutra ng bahay. Nakita niya ang isang puting buto sa isang madilim na kuweba sa ilalim ng isang bangin, at sa tabi ng buto ay isang tapyas ng bato na nakasulat, ang pangalan ko ay Fang Daohuang, ako ay orihinal na monghe, pagkatapos ay sinubukan ko ang lasa ng isang babae sa pamamagitan ng pagkakataon, at ako ay naging hindi makontrol. Gayunpaman, ang aking katawan ang pundasyon ng lahat ng bagay at hindi kayang suportahan ang aking mga pagnanasa, kaya kung nagkataon, pinagsama ko ang isang sinaunang sutra at lumikha ng isang bagong-bagong panloob na sutra ng puso, na tinawag kong Fan-Centered Sutra. Ngunit sinong mag-aakala na ang kapangyarihan ng sutra ay magiging napakadakila na hindi ko makontrol ang aking mga pagnanasa. Gayunpaman, ang gitnang sutra ay ginawa rin akong master ng mundo. May nakasalubong akong kalaban. Hanggang ilang araw na ang nakalipas, natrap ako ng ibang tao, kaya napilitang maubos ang kapangyarihan ng gangko at kailangan kong mamatay. Gayunpaman, wala pa akong nahahanap na kapalit, hindi ko pa nais kong mawala ang aking kamangha-manghang nilikha, kaya iniwan ko ang House Center Sutra dito, umaasa na ang mga mapalad na matutunan ito ay talagang isang napakagandang Heart Sutra, bagaman, may ilang mga kakulangan. Sa oras na iyon, sumangot si Lance ng may pang-aalipusta, anong uri ng Heart Sutra ang maaaring malikha ng isang tagakuha ng bulaklak? Gayunpaman, dahil sa curiosity, tiningnan ito ni Lance, dahil sinabi ng mamumulot ng bulaklak na malakas ang kanyang kasanayan sa martial arts dahil doon. House Center Sutra? Kung hindi, walang pakialam si Lance na tingnan ito. Hindi ito makakalimutan ni Lance matapos itong makita, ngunit namdaman ni Lance na may mayaalok ang Room Center Sutra, kaya sinubukan niyang magsanay sa simula. Ngunit nagsara si Lance sa oras upang sirain ang gitnang kasulatan ng bahay, sitang sinunog lang ni Lance ang gitnang kasulatan ng bahay, ang mga buto ng tagakuha ng bulaklak ay nagkalat at nagkalat kung saan-saan, nang si Lance ay nabigla, naisip niyang sinunog niya ang panghabang buhay na nilikha ng isang tao, ang maging isang multo ay ayaw din. Ngunit pagkatapos ay naiwan ito at ang bagay ay nakalimutan. Ngunit hindi ko inaasahan na ang problemang ito ay naiwan habang buhay. Sus, ibig sabihin, ang hindi maipaliwanag na dagdag na panloob na kapangyarihan ko ay ang Room Center Sutra. Hindi na kailangang magsanay, kailangan lang itong hawakan ng isang babae, at pagkatapos ay kusang bumangon. Sinabi ko sa iyo, bakit? Nagbago ba ako pagkatapos makipagtalik kay Sally? Lahat ng ito ay dahil sa heart meridian ng tagakuha ng bulaklak na ito. Inilabas ni Lance ang pilak na karayom sa galit, aalisin ni Lance ang kapangyarihang ito. Ngunit sa sandaling iyon, biglang napagtanto ni Lance na ang panloob na kapangyarihan ng House Center Sutra ay nahati sa dalawang bahagi at isinama sa dalawa pang panloob na kapangyarihan, ang Unbridled Heart Sutra at ang Great Pan Heart Sutra. Paano nangyari ito? Ang iba't ibang panloob na kapangyarihan ay hindi maaaring pagsamahin sa isa't isa, kaya bakit ang panloob na kapangyarihan ng Room Center Sutra ay maaaring pagsamahin sa iba pang panloob na kapangyarihan? Ibinalik ni Lance ang kanyang chi sa kanyang dantian at natuklasan na ang kanyang Unbridled Heart Sutra at Great Pan Heart Sutra, parehong panloob na kapangyarihan, ay tumaas ng husto. Hindi naman, ang aking Unbridled Heart Sutra ay nasa pangalawang timbang lamang noon, ngunit ngayon ay nasa ikatlong timbang na. At saka, ang Great Disc Heart Sutra ay napunta na mula sa unang timbang hanggang sa pangalawang timbang.
Kung ito man ay ang Greatest Heart Sutra o ang Undeserved Heart Sutra, pareho silang napakahirap isagawa. Naabot ko lang ang ikalimang timbang sa aking nakaraang buhay sa likas na kaharian, ngunit ngayon, nasa huling bahagi na ako ng inner gate, at nagsasanay ako sa pangalawa. At pangatlong timbang. Dahil ba, ang gitnang sutra ng bahay ay pinagsama sa Great Pan Heart Sutra at sa No Delusion Heart Sutra. Nanginig ang katawan ni Lance, hindi makapagsalita ng mahabang panahon. Sa wakas ay alam na niya kung bakit ang monghe na iyon ay naging isang hindi magagapi na dalubhasa sa mundo dahil hindi niya sinasadyang lumikha ng ganoong pamamaraan ng puso. Napakahirap para sa iba na isagawa ang kanilang panloob na mga kasanayan, ngunit siya, na para bang siya ay nakabitin sa pamamagitan ng isang thread, clamored up sa pamamagitan ng isang babae, at sa gayon, siya ay naging isang tagakuha ng bulaklak at, sa parehong oras, isang dalubhasa. Sa nakaraang buhay ni Lance, bagamat naabot na niya ang likas na kaharian, ngunit sa kanyang mundo, hindi siya itinuturing na isang malakas na tao, dahil pagkatapos ng likas na kaharian, naroon din ang celestial na kaharian, at iba pa. At iba pa. At iba pa. Nang maabot niya ang pinakamalakas, sinisira ang kawalan. At ang innate realm ay ang panimulang yugto pa lamang tungo sa pagiging isang tunay na malakas na tao. Phew! Huminga ng malalim si Lance. Gayunpaman, hindi ko gustong palakasin ang aking kapangyarihan sa pamamagitan ng masamang panloob na kapangyarihang ito, gusto kong ikalat ito. Pagkasabi nito, ipinasok ni Lance ang kanyang pilak na karayom sa kanyang dantian at ikinalat ang masamang panloob na puso. Oo naman, ikinalat ito ni Lance. 415. Ikinalat ni Lance ang kapangyarihan ng Central Sutra ng bahay at agad na sinuri ang No Delusion Heart Sutra at ang Great Pan Heart Sutra at nalaman na hindi sila hamina. Nagtataka si Lance kung talagang nakakalat sila. Noong gabing iyon, sinabi ni Lance kay Sally ang tungkol sa nangyari ngayon, hindi pinansin syempre ang pagsasanay sa espada kasama si Chloe sa bundok dahil sa takot na magselos si Sally o kung anuman. Nang malaman ni Sally ang katotohanan, ngumuso siya, at sinabi mo na hindi ka nag-practice, hindi nakakagulat na napakalakas mo noong nakaraang gabi. Hindi ko talaga sinasadya, at na-disperse ko na ang kapangyarihan ng Room Center Sutra. Napakasama ng Room Center Sutra na iyon, ganoon ba talaga kadaling mawala? Dapat maghiwa-hiwalay, pero kung hindi mo talaga kaya, ay verify mo na lang. Paano mo ito may verify? Nagtataka si Sally. Hihihi, sabi mo eh. Huwag kasing tumawa, sabihin mo na. So stupid, syempre verification na kailangan ng cooperation nyo. Biglang naunawaan ni Sally, namumula at nagalit kay Lance, pinigilan ni Lance si Sally sa baywang at pumunta sa kama. Ito ang dormitoryo ko, huwag, nasa labas pa sina Bailinger at Gaoyon. Kung ano man sila. Pagkaraan ng 10 minuto, biglang nagsalita si Gaoyon, na nakikipag-chat at nagmemeryenda sa labas sa sala. Hoy, anong nangyari sa kwarto ni Sally? Squeaky, may daga ba? Ang puting espiritong iyon ay tumingin kay Gaoyon na may tulala na mga mata at sinabing, hindi ko alam iyon, salamat sa pagiging babae mo. Hindi ko talaga alam. Hindi pa nakipagrelasyon si Gaoyon at hindi nakakagulat na hindi niya alam, hindi katulad ng Bailinger na iyon. May ginagawa si Sally sa kanyang kasintahan. Walang imik na sabi ni Bailinger. Anong ginagawa? Umirap si Bailinger, ano ba ang problema mo, nagpapanggap ka, hindi mo pa rin alam pagkatapos malinaw na malinaw, syempre gumagawa ka ng mga bagay na may kinalaman sa panganganak. Tinakpan ni Gaoyon ang kanyang bibig, hindi makapaniwala, nandito pa sila. Anong kakaiba dito, ikaw lang, na hindi pa nakakarelasyon, ang kakaiba. Makalipas ang 15 minuto, mamulong si Gaoyon, bakit hindi pa ito tapos? Medyo nagulat din si Bailinger, hindi ko akalain na ang kasintahang ito ni Sally ay medyo makapangyarihan. Makalipas ang 15 minuto, sinabi ni Bailinger, talagang masaya si Sally, nakahanap ng kasintahan na napakahusay sa bawat aspeto. Namumula na si Gaoyon. Inabot pa ng 15 minuto bago tumigil ang paggalaw.
Malungkot na bumantong hininga si Lance. Ano ba, ang kapangyarihan ng gitnang meridian ng bahay ay hindi maaaring mawala, akala ko ito ay nangyari, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay mawawala. Ano kung gayon? Mahinang sabi ni Sally sa kabuuan, tila gusto ni Sally na maghiwa-hiwalay si Lance sa loob, kung hindi, pakiramdam niya ay ihahagis siya sa kamatayan ni Lance. Ngayon ay hindi na niya alam kung ang dalawang kasama sa silid sa labas ay may nakarinig ng kahit ano, lahat kami ay martial arts practitioner, natatakot ako na mahirap hindi marinig. Gusto mong mag-disperse ako? Tanong ni Lance Damon. Crap, kung hindi ka maghiwa-hiwalay, hindi ko na talaga kakayanin. Namula si Sally at sinabing, nakakaakit kay Lance na ito ay isang sakit, kailangang tretuhin. Bumaon si Lance sa kanyang dantian at naramdaman ito, at may 3 pang hibla ng panloob na enerhiya, ngunit ang room center meridian ay tila mas mahina, tila si Lance ay automatikong magsasanay sa ilang silid sa sandaling makipagtalik siya sa isang babae. Minsan, ang panloob na paggana ng meridian ng puso. Ang katotohanan na noong nakaraang gabi ay gumawa ng pinakamalakas na kapangyarihan ng room center meridian ay nagpapakita na kung ito ang unang pagkakataon para sa isang babae, ito ay bubunga ng napakalakas na kapangyarihan. Hindi nakakagulat na magsanay ng room center meridian gagawin kang tagapitas ng bulaklak. Kung hindi ito mawawala, magiging tagapitas ka ba ng bulaklak? Nag-aalalang tanong ni Sally. Huwag kang mag-alala, ang Room Center Sutra ay hindi nakakaapekto sa aking isipan, ang dahilan kung bakit ang isang taong nagsasanay ay nagiging tagapitas ng bulaklak ay dahil ang taong iyon ay hindi sapat na sakam at nais na mabilis na linangin ang kanilang kapangyarihan, kaya't sila ay desperadong mamites ng mga bulaklak. Lance, sa kabilang banda, ay walang pakialam na gamitin ito sa ganitong paraan, kaya hindi ito gaanong nakakaapekto sa akin, maliban sa isang bagay, na kung anong kakayahan ang magiging mas malakas, ngunit maaari kong kontrolin ang aking sarili. Dahil kaya ko wag mo na itong iwaksi, kailangan kong tanggapin ito, at marahil, hindi ito isang masamang bagay, ngunit sa tuwing gagawin ko iyon sa iyo, ito ay lilikha ng ilang panloob na kapangyarihan, at sa paglipas ng panahon, ang aking panloob na pagsasanay ay magiging kapaki-pakinabang. Sige, basta hindi ka mamumulot ng bulaklak, ikaw na ang bahala. Si Lance at Sally ay lumabas ng silid, si Sally ay hindi nang ahas na tumingin sa mga mata ng kanyang dalawang kasama sa silid, si Lance pagkatapos ay umalis sa dormitoryo ni Sally at bumalik sa kanyang sariling dormitoryo. Dahil walang paraan para mawala ang Room Center Sutra, sinubukan ni Lance na pagbutihin ito. Ni-mimegraph ni Lance ang Room Center Sutra, at nagitiw sa sarili sa pagkukusa na magsanay at baguhin ang masamang bahagi nito. Inabot ng isang gabi, ngunit sa wakas ay napabuti ni Lance ang marami sa kanila. Ang unang pagpapabuti ay ang tagal ng aspetong iyon ng kanyang kakayahan ay malayang makokontrol, hindi tulad ng dati na tumagal ng hindi bababa sa 40 hanggang 50 minuto upang matapos, ngayon ay maaari na niyang tapusin. Hanggat gusto niya. Pangalawa, hindi magkakaroon ng matinding pagnanasa si Lance kapag nagkaroon siya ng seizure tulad ng dati. Ang natitira ay hindi gaanong nagbago, nakakagawa pa rin ng kapangyarihan at pinagsama ito sa iba pang panloob na kapangyarihan. Hindi maaaring magnanakaw ng bulaklak si Lance para lang madagdagan ang kanyang kapangyarihan, umaasa siya sa kanyang sarili. Sa ikatlong araw, dumating si Lance sa healing department. Pagkatapos magulat sa silid-aralan, handa na si Lance na magsanay muli ng martial arts. Si Chloe ay abala sa pagsasabing, may pagsusulit ngayon. Anong exam? Hindi ba't sinabi ko sa iyo ilang araw na ang nakalipas na opisyal na akong nagsimulang mag-aral ng healing at ang mock exam ay 3 araw mula ngayon. Ayaw ni Lance na kumuha ng pagsusulit, ngunit nagpa siya si Lance na manatili at kumuha pa rin ng pagsusulit. Dahil, noong high school, si Lance ay isang hamak na bumagsak sa bawat pagsusulit, ngunit ngayon, gusto niyang subukan kung ano ang pakiramdam ng pagiging bully. Fine, hindi ako pupunta sa martial arts practice at mananatili para sa exam. Ngumiti si Lance.
Nagtanong si Chloe, nitong 3 araw na nagtuturo ng healing arts ang guro, hindi ka man lang dumating, sabi mo nag-aral ka ng mag-isa sa gabi, nag-aral ka ba ng mag-isa o hindi? Sigurado ka bang mag-aaral ka? Kumuha ng pagsusulit. Ngumiti si Lance, syempre nag-aral ako mag-isa, may tiwala ako sa sarili ko. Hindi nagtagal, pumasok si Lance sa silid-aralan, isang stack ng mga papel sa pagsusulit sa kanyang kamay. Mga kapwa mag-aaral, 1 linggo na kayong nag-aaral ng medical arts gayon din ang healing arts sa loob ng 3 araw, ngayong umaga, magkakaroon tayo ng mock exam. Out of 100 points, let's see how many of you pass, and if you makapasa sa pagsubok, ibig sabihin mas mataas ang iyong talento. Tanong ng isang estudyante, Teacher Zhu, mahirap ba? Mas mahirap kaysa sa entrance exam. Mga kapwa mag-aaral, ang mga manggagamot ay hindi ganoon kadali, bawat pagsusulit sa hinaharap sa departamento ng pagpapagaling ay magiging 1,000 beses na mas mahirap kaysa sa tinatawag na entrance exam. At ang pinakamataas na marka, si Uncle Levi's, ay 68 lamang. Umaasa ako, mas mahusay kayong gumawa sa sesyon na ito kaysa sa huling isa. Wow! Ang hirap naman. 416. Naibigay ang mga test paper. Nang marinig na ito ay napakahirap, naging interesado rin si Lance. Tiningnan ni Lance ang test paper, at gustong sampain, na nagsabing mahirap, lumapit ka, ipinapangako kung hindi ko siya papatayin. Naisip ni Lance na ito ay napakasimple, lahat ng mga tanong ay basic. At sa ngayon, lahat ng estudyante sa klase ay nakatingin sa mga tanong at nakakunot ang noo. Wala pang kalahating oras, natapos na silang lahat ni Lance. Guro, natapos ko na ang pagsusulit. Ibinigay ni Lance ang papel ng pagsusulit, at pagkatapos, si Lance ay nagsagawa ng martial arts. 1 araw ang lumipas sa isang kisap mata, at si Lance ay nagsanay ng kanyang espada para sa isa pang araw. Kinaumagahan, bago ang klase, pinag-uusapan ng lahat ang mga test paper kahapon. Sinabi ni Chloe kay Lance, kalahating oras ka lang kumuha ng pagsusulit kahapon at iniabot ang papel, buong umaga tayong lahat at marami pa tayong tanong na hindi natin nagawa, hindi natin alam kung paano. Maraming marka ang makukuha natin, sayang. Sinabi ni Lance, huwag kang magkunwari, masasabi ko sa sandaling tumingin ako sa iyong mukha, sasabihin mong hindi mo alam kung gaano karaming puntos ang makukuha mo, ngunit sa totoo lang ay tiwala ka sa iyong puso tungkol sa pagsusulit na ito. Namula sandali si Chloe, nakakainis ka, well, sa tingin ko ay nagawa ko ng maayos sa pagsusulit. Nako, medyo mabait si Chen Gujen sa iyo, tiyak na tinuruan kanya tungkol sa pagpapagaling gabi-gabi. Tumango si Chloe, tama. Pagkatapos mong turuan, paano mo siya nabayaran? Tanong ni Lance. What do you mean? You think I'm sleeping with him? You're overtaking it, I'm not, and I'm not allowed to, and he wouldn't dare do anything about it. Sa sandaling iyon, pumasok si Mr. Zhu Dongxi na may hawak na isang stack ng corrected papers sa kanyang kamay. Ibigay natin ang test papers. Sensei, kumusta ang lahat sa pagsusulit? Not bad. 11 pass. Ano ang pinakamataas na marka? Sinabi ni Zutangzi Sensei, ang pinakamataas na marka ay 78. Wow! Sinong magaling? Inside Zutangzi said, no way, 78 lang ang score ko. Kang Guoming, 66 na puntos. Kay June Cards, 21 points. Chloe, 78 puntos. Wow! Kaya ang pinakamataas na marka ay si Chloe. Tapos na ang test papers, walang test paper mula kay Lance. Bakit walang test paper para sa akin? Tumayo si Lance Damon at nagtanong. Nagtanong si Zudang Ji, Lance, may mali sa test paper mo. Anong ibig mong sabihin? Lance, hindi ka man lang pumunta para mag-aral ng healing arts, kaya ang iyong test paper ay itinuturing na panloloko. Pandaraya. Oo,
Dahil nakakuha ka ng 100, at sa totoo lang, kung hindi ka manloloko, walang maniniwalang makakakuha ka ng 100, sabi ni Zhu Tangzi. Haha, marami pa dyan. Ngumuso si Lance, ngunit normal lang na mag-alinlangan. Sinabi ni Lance, para ma-verify kung nanloloko ka o hindi, kaya mayroon akong isa pang test paper dito, kung maglakas loob kang kumuha ng pagsusulit muli sa publiko at mataas pa rin ang marka, ibig sabihin ay hindi ka mandiraya sa pagsusulit kahapon. Ngumuso si Lance, dalhin mo, kumuha ng pagsusulit. Hindi, umupo ka sa podium at kumuha ng pagsusulit, kasama ang buong klase na nangangasiwa sa iyo. Hindi mahalaga. Umupo si Lance sa podium table at kinuha ang kanyang panulat para muling kunin ang pagsusulit. Sa pagkakataong ito, mas mabilis na sinagot ni Lance ang mga tanong. Wala pang 20 minuto, natapos ni Lance ang pagsusulit. Tapos na ang pagsusulit. Agad na itinama ni Lance ang test paper para kay Lance, at makalipas ang 20 minuto, natapos na ng guro ni Lance ang pagwawasto, na seryoso niyang kinuha. Napatingin si Lance sa test paper na nalilito. Nababalisa ang klase, Teacher Zhu, kumusta po? Teacher Zhu? Magsalita ka, magkano ang nakuha ni Lance? Mr. Zhu? Is it a 0? Tuwang-tuwa si Kang Guoming sa tanong. Sa loob ng mahabang panahon, itinaas ni Lance ang kanyang ulo, tumingin sa klase at sinabing, itong muling pagkuha, si Lance ay umiscore muli ng 100 puntos, isang tanong ang tama, at, ang kanyang sagot sa tanong, ay perpekto. Ibinabalita ko na si Tang hindi nandaya si Lance sa pagsusulit kahapon, at nakakuha siya ng 100 puntos, na naging dahilan upang siya ang pinakamataas na marka sa klase para sa kunwaring pagsusulit na ito. Pumangalawa si Chloe na may 78 puntos, at pumangatlo si Kang Guoming na may 66 na puntos. Damn! Hindi makapaniwalang hiyawan ng mga estudyante sa klase. Tumingin si Chloe kay Lance na napatulala at sinabi sa kanyang puso, talaga bang henyo si Lance? Nakakakuha pa rin ng buong marka ang self-study, masyado siyang talentado sa pagiging healer. Habang nag-uusap ang lahat sa gulat, pumasok ang department head. Lance, sa pagsusulit kahapon, nakakuha si Lance ng 100%. Tanong ng department head. Tama. Nabalitaan ko na pinaghihinalaan mo siya ng pagdaraya at kinansela ang kanyang mga marka. Tanong muli ng pinuno ng departamento. Oo pero. Sumabad ang department head at sinabing, Zhu Tangzi, nandito ako para tumstigo na hindi nanloko si Lance kahapon. Department Head, paano ka nakakasigurado? Tanong ni Zhu Tangzi kung bakit sigurado ang Department Head, kahit na sigurado na si Zhu Tangzi na hindi nanloloko si Lance. Sinabi ng Department Head, mga kapwa mag-aaral, alam ba ninyo kung gaano karaming puntos ang sinukat ni Lance sa Healer Talent Test? How many points? Abala ang lahat sa pagtatanong. Natigilan ang puso ni Lance, diretso siyang naging healer sa ika-10 baitang, saan niya nakuha ang marka ng talento. Tumagas ba ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang 10th grade healer? Sinabi ng pinuno ng departamento, kahapon, nakakuha si Lance ng perpektong marka, noong una ay pinaghihinalaan ko rin siyang nanloloko, ngunit pagkatapos, narinig ko na hindi sinubukan ni Lance ang halaga ng talento, kaya tinanong ko si Professor Zuhan, Professor Zuhan malamang hindi pa alam yung mga freshman. Sinabi ni Lance, hayaan mong ipakilala kita kay Professor Zuhan. Professor Zuhan ay isa sa aming departamento ng pagpapagaling, isa sa 12 propesor, at kabilang sa 12 propesor, 3 sa kanila ang nakarating sa siyam na manggagamot. At saka, higit pa, siya ang pinakabata sa 3 propesor na nakaabot sa siyam na manggagamot, at kasabay nito, hindi ako magsisinungaling sa inyong lahat, si Professor Zuhan ang aking idolo, hehehehe. Sabi ni Zhu Tangzi na may pagsamba sa mukha. Sinabi ng pinuno ng departamento, sinabi ni Professor Zuhan na ang halaga ng talento ni Zhu Dang ay umabot sa isang nakakatakot na 13.0. Ano? 13.0? Seryoso? Natigilan ang lahat.
Si Lance mismo ay nagulat din, itong si Professor Zuhan, sinungaling, si Lance ay tuwirang isang manggagamot sa ikasampung baitang. Gayunpaman, si Professor Zuhan ay magsisinungaling sa pinuno ng departamento, ito ay dahil sa pansamantalang paglilihim para sa Lance, kaya sinabi niya na ang talent value ni Lance ay 13.0. Si Chloe ay tumingin kay Lance na may takot, puno ng pagkabigla, siya ay 7.0 lamang at kang Guoming 8.0, ngunit hindi niya inaasahan na ang talento ni Lance ay umabot sa 13.0. Kaya, nagpapatotoo ako para kay Lance, tiyak na hindi siya nandaya sa pagsusulit kahapon. Lance, ibaba ang mga marka para kay Lance. Ngumiti si Lance, Direktor, sa totoo lang, hindi mo na kailangang tumstigo. Pinaupo ko lang si Lance sa podium at muling kumuha ng kopya ng pagsusulit. Ang mga papel ay naitama, at si Lance ay nakakuha ng 1%, kaya, Ano? Nagulat ang pinuno ng departamento, tila siya ay partikular na dumating upang tumstigo na ito ay kalabisan. Si Lance ay muling kumuha ng pagsusulit ng 1 beses at makakuha ng 1 perpektong marka ay mas nakakumbinsi kaysa sa kanyang pagpapatotoo. 417. Lance, bakit ang galing mo kaya nakakuha ka ng perfect score? Kasi, wala namang sense. Ano ang naramdaman mo noong ginawa mo ang mga papeles? Parang simple lang. Wala ka man lang sa classroom na nag-aaral ng healing ngayon, saan mo natutunan? Self-taught? I'm preparing for the freshman tournament. As you know, my best aspect is martial arts, and healing is just a casual affair. Maaari mo bang ipasa ang iyong karanasan sa pag-aaral sa sarili, Lance Damon? Paano mo natutunang gawin iyon ng mag-isa? Sa harap ng tanong na yan, hindi ko masagot, 5 salita lang ang masasabi ko dahil sobrang simple. Sige, maupo ka na. Umupo si Lance, ang buong klase ay tumingin kay Lance ng may pagsamba, lalo na si Chloe. Napakalakas na ng talento ni Lance sa pagpapagaling ngayon, hindi ito maabot ng ibang mga estudyante, ngunit para kay Lance, hindi ito ang pinakamahusay. Martial arts noon, talagang para pagsalusan hanggang kamatayan ang ibang estudyante. Ang sabi ng pinuno ng departamento, mahal kong mga mag-aaral, sa kalahating buwan, gaganapin ang New Student Competition, bagaman ang ating healing department ay hindi lalahok sa paligsahan, ngunit mayroon tayong misyon, ang ating healing department ang mananagot sa paggamot sa mga mag-aaral. Nasugatan sa New Student Competition, kasabay nito, ang ating healing department ay gaganapin din ang healing department's New Student Healing Competition, kaya mag-aral ng mabuti. Umalis ang pinuno ng departamento, bumalik sa kalmado ang klase, at ipinagpatuloy ng guro ni Zhu Tangji ang kanyang mga aralin. Para naman kay Lance, maaga siyang umalis sa silid-aralan at pumunta sa likod ng bundok para magsanay ng martial arts. 10:00 ng umaga, sumugod si Chloe Wuhan para hanapin si Lance. Lance, grabe, may nangyari sa klase. Sabi ni Chloe. Anong nangyari? Tumingin si Lance kay Chloe kahit papaano, nakita siyang tumatakbo at humihingal, tumataas at bumababa ang dibdib nito sa alon, at walang kamalay-malay na lumunok ng laway, ngunit wala sa mga reaksyong ito ang tunay niyang intensyon, at siya ay perpektong kayang kontrolin ang kanyang mga aksyon. May pupunta sa healing department para manggulo. Nako, baka may humahabol na naman sayo. Nagmamadali kang pumunta para humingi ng tulong sayo para itaboy ang mga langaw. Umiling si Chloe, hindi isang estudyante ng ating Martial Academy, kundi isang disipulo ng isa sa 4 na tagapagtanggol na pamilya ng Martial Island. Anong ibig mong sabihin? The 4 Island Guardian Families. Parang narinig ko na ito mula sa balita ng Genius Restaurant, ang unang pwesto na nagwagi sa ating freshman competition ay tatanggapin bilang alagad ng ilang pamilyang Chingu kung sino man sa mga 4 na pangunahing pamilyang tagapagtanggol ng isla. Oh my! Stop nagging, bumalik ka sa healing department at tingnan mo. Sige. Inalis ni Lance ang kanyang espada, pagkatapos ay binuhat si Chloe at tumalon upang lumipad patungo sa healing department.
Nanginig ang katawan ni Chloe, hindi niya inaasahan na dadalhin siya ni Lance sa paglipad, naramdaman ni Chloe ang pamumula ng mukha niya, hinawakan ni Lance ang isang braso sa bewang, nakaramdam siya ng manhid at iba ang katawan niya. Si Lance mismo ay hindi inaasahan na bigla niyang yayakapin si Chloe, ngunit ginawa niya iyon, kaya wala siyang pagpipilian kundi magpatuloy. Ang mga paa ni Lance ay nasa tuktok ng puno, lumilipad na parang hangin, at bagamat hindi pa siya umabot sa puntong lumulutang sa kalangitan, lumilipad siya ng napakabilis. Napakapayat ng bewang mo, ang ganda-ganda mo. Biglang sabi ni Lance. Kalokohan, alin ang may magandang figure bilang iyong kasintahan? Bulong ni Chloe. Sayang lang ang mura niyan, Chen Gujen. Pwede ba wag na natin siyang banggitin? Niyakap ni Lance si Chloe, naaamoy ang kanyang nakakaakit na halimuyak sa katawan, nakakaramdam ng pagka-relax, nagsasanay sa gitnang meridian ng silid, hindi sinasadyang naglagay ng higit pang pandama sa aspetong ito ng mga babae, si Lance ay wala ring magawa, bago pa man lang niya naisip ang aspetong ito ng bagay. Sino ang kasasabi mo lang na pumunta sa healing department para guluhin tayo? Ang 4 na tagapagtanggol na pamilya ng isla ng Marshall Island. May alam ka ba tungkol sa 4 na pangunahing pamilyang tagapagtanggol ng isla? Wala akong masyadong alam tungkol dito, at narinig ko lang mula kay Chen Gujen na ang 4 na pangunahing pamilyang proteksyon sa isla ay ang Qinggu family, ang Huanggu family, ang Songgu family, at ang Weigu family. Sabi ni Chloe. Anong sinaunang sinaunang? Iyon ay pagpapahayag lamang na sila ay napakasinaunang, ngunit ito ay talagang ang Qin, Huang, Song, at Wei, ang 4 na pamilya ng apelyido. Kahanga-hanga ba itong 4 na pamilyang Island Protectorate? Narinig kong sinabi ni Chen Gujen na ang lakas ng 4 na Great Island Guardian families ay higit sa Marshall Academy. Ang 4 Island Guardian families ay nag-recruit din ng maraming mga disipulo, lahat ng uri ng mga henyo, at kabilang sa kanila, natural, mayroon ding mga disipulo ng pagpapagaling. Mga master. Ang taong kagagaling lang sa aming healing department para guluhin kami ay ang disipulo ng 4 na Island Guardian families, ang Huang family na nag-aral ng hilang. Oh! Sa pagsasabing, pagdating sa healing department, bago pumasok sa unang taon na silid-aralan ng healing department, narinig ni Lance ang isang mapanuksong boses, kayong mga basura ay karapat-dapat lamang na mag-aral ng hilang sa Martial Arts Academy. Ngumuso ang kangwoming na iyon, mag-ingat ka sa sinasabi mo, nasaan tayo basura, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na ang aking Panginoon ay ang Ghost Hand Healing Saint, at ang aking healing talent value ay umabot sa isang nakakatakot na 8.0. Hahaha, narinig niyo ba yon? Sabi ng lokong ito, umabot daw sa 8.0 ang talent value niya, nakakakilabot talaga. Ha. Nakakatakot talaga, no wonder healing arts lang siya matututo sa Martial Academy, what a frog in a well. Kid, alam mo ba na tayo ang mga alagad ng 4 na pangunahing isla na nagpoprotekta sa mga pamilya? Ang mga estudyante ng ang Martial Forest Academy ay mga basura sa harap ng mga alagad ng ating 4 na pangunahing isla na nagpoprotekta sa mga pamilya. Nakakatakot ang kamangmangan, sigurado akong iniisip pa rin nila na sa Martial Forest Island, ang Martial Forest Academy ang pinakamakapangyarihan. Anak, hayaan mo akong magkwento ng kaunti tungkol sa agham, tinanggap tayo ng pamilya Wango bilang mga disipulo para matuto ng pagpapagaling. Sining, at ang pinakamaliit na talento sa amin ay lahat ay nasa itaas ng 10.0. Ikaw, isang talent value na 8.0, ay talagang tinatawag ang iyong sarili na kakilakilabot, nakakatuwa. Sa oras na ito, sinabi ng isang estudyante, ano ang ipinagmamalaki ninyo, ang aming Martial Academy Healing Department, mayroon ding mga makapangyarihan, hindi ako natatakot na sabihin sa inyo na ang pinakamakapangyarihang mga bagong mag-aaral sa aming Healing Department ay may talent values. Hanggang 13.0. Talaga. Kung ganoon talaga siya ka-talented, sana tinanggap na siya bilang alagad ng 4 na Island Guardian families natin, kaya bakit pa siya papasok sa Martial Academy, isang magulong lugar para matuto ng healing arts.
The healing arts that our island protectorate family disciples learn are simply not something that can be taught at the martial academy. The healing arts masters of our island protector family are all over 8 grades. You guys, you are too much of a vegetable, ha ha ha. Sa sandaling ito, pumasok si Lance sa klase. Nasaan ang 4 na asong tumatahol? Nang makita ng lahat si Lance na bumalik, lahat sila ay natuwa at sumigaw, "Lance, may darating sa klase natin para maging mayabang. At bongga." Lance, bilasan mo silang bigyan ng kulay hayaan mo pa rin silang maglakas loob na maliitin ang ating healing department. Pinatahimik ni Lance ang klase. Tiningnan ni Lance ang 3 taong nanggugulo, ang 3 taong ito, ang kanilang edad ay tinatayang halos pareho sa iba, lahat sila ay nasa 20. Ang Martial Arts Academy, habang ang isa, ay mukhang napaka-calculate. 418. Sino ang tinatawag mong aso? Galit na galit ng isa sa kanila. Nako, so hindi pala kayo aso, nasa labas lang ako. May narinig akong tahol at tahol ng aso, akala ko may mga aso sa klase. Hoy, hinaan mo ang boses mo, mga disipulo tayo ng pamilya Wango. Sabi ng lalaking mukhang may puso. Ang pamilyang Wango, hindi nabalitaan ito. Natigilan si Lance. Ang isa sa 4 na pangunahing pamilya ng Marshall Island Protectorate ay hindi pa nakarinig tungkol dito, napakasarap na pulaka sa isang balon. Ngumuso si Lance, wala akong pakialam kung anong uri ng pamilyang tagapagtanggol ng aso kagaling, ito ang healing department ng Martial Forest Academy, mangyaring umalis ka na dito ngayon din. So what if it's the Martial Forest Academy? The strength of the Martial Forest Academy is far beneath our 4 great island protector families. We came here today to show our superiority, how drop. Ngumisi si Lance, show of superiority. Gusto kong makita kung anong pagpapahalaga sa sarili ang dapat maramdaman ninyong nakahihigit. At sa kakaka-rating lang sa Marshall Island ngayong taon, at kami ang mga bagong disciples na na-recruit ng 4 na major island guardian families, pero kayo ang mga bagong estudyante sa Marshall Academy, hindi ba sense of superiority? Kaya, ang mga disipulong na-recruit ng Guardian Island family ay mas makapangyarihan kaysa sa mga bagong estudyanteng tinanggap ng ating Martial Forest Academy. Hindi ba, kung dakila kayo, matagal na kayong naging mga alagad ng Guardian Island family, at ang mas masahol pa, ang sa tingin ng Guardian Island family ay hindi sapat na kwalipikado, ay tatanggapin ng Martial Academy. Tumawa si Lance, tila ang 4 na pangunahing tagapagtanggol na pamilya ng Martial Forest Island ay nagpapadala din ng mga tao bawat taon upang maghanap ng mga disipulo, at kung sa tingin nila ay makapangyarihan sila, tatanggapin nila sila bilang mga disipulo. At lahat ng mga estudyante sa ang Martial Academy ay marahil ang mga taong hindi sapat na kwalipikadong tanggapin bago sila tinanggap ng Martial Academy. Napaka-talented mo, hinahangaan kita na makipag-earn pike sa amin. Sabi ng isa sa mga lalaki na nag-issue ng provocation kay Lance. Tumawa si Lance, fine, gusto ko ring makita kung gaano kalakas ang mga disipulo na tinanggap ng tinatawag na Island Protector Family, nangangahas na pumunta sa Martial Academy namin para ipakita ang kanilang superiority. Ano ang gusto mong pick sa akin? Kalokohan, syempre pick healing yan. New students kayo at bagong disciples din kami, hindi namin kayo binubuli. Mabuti. Then let's compare. Where is the research lab? Sa sandaling iyon, dumating ang pinuno ng departamento. Anong nangyayari? Tanong ng department head. Sabi ng isang estudyante, department head, ang 3 lalaking ito ay nagsabi na sila ay mula sa 4 na pamilya ng Island Guardian, nagpapakita sa aming klase at sinasabi na kami ay masama, si Lance ay hindi kumbinsido at gustong makipagkompetensya sa kanila. Tumingin ang department head sa 3 lalaki at ngumiti, 3, pwede ko bang tanungin kung saang Island Protector family ka galing? Ang pamilya Wango, ikaw ang pinuno ng departamento. Tama. I dare you to let the new students of your department pick sa ating 3 para maimulat mo ang iyong mga mata.
Sinabi ng pinuno ng departamento, maaaring kayong tatlo rin ang mga bagong disipulo ng Wango family sa taong ito, kung hindi, halatang bullying. Of course you are. Huwag kang ang kalokohan, magpadala ng 3 bagong students para ikumpara. Sinabi ng pinuno ng departamento, Lance, Kang Guoming, Chloe, kayong tatlo ay pumunta at makipagkompetensya sa kanila. Oo. Agad na pumunta ang lahat sa research room ng healing department. Nagtanong si Lance, paano tayo naghahambing? Sinabi ng isang disipulo sa kabilang panig, paano kung maghanap ng isang random na dryad prop at ihahambing natin ang mga oras ng pagpapagaling, kung gaano kahirap ang isang dryad prop, hayaan ang iyong department head na pumili para sa kanyang sarili. Kahit ano. Pumili ng tuyong bangkay ang pinuno ng departamento sa laboratorio ng pananaliksik, at ang mga pinsalang natamo ng tuyong bangkay na ito ay halos isang baitang 3. Sa madaling salita, hindi pa ito umabot sa antas ng unang baitang. Isang first grade healer halos makapaghilom ng sugat na higit sa grade 10. Halos kayang pagalingin ng second grade healer ang isang sugat na nasa itaas ng grade 20, at iba pa. Nauna nang tinasa ni Lance ang status ng isang healer sa ika-10 baitang, kaya halos mapapagaling ni Lance ang mga sugat sa itaas ng level 100 at mas mababa sa level 110. Ano ang palagay ninyo tungkol sa level 3 na tuyong bangkay na ito? Inabot ng department head ang dryad at nagtanong. Level 3? Nasa itaas na ako nito. Naiinis na sabi ng isang disipulo mula sa Yellow Ancient Family. Ang isa pang disipulo mula sa Yellow Ancient Family ay bumauntong hininga din, level 3 injuries. Ang bilis ng paggaling ko ay mababa na sa record na 3 minuto. Nang marinig ng department head na sinabi nila iyon, sinabi niya sa kanyang puso, karapat-dapat na maging disipulo ng 4 Great Island Guardian Families, ang mga bagong estudyante ng hilang na tinanggap ng Marshall Forest Academy ay talagang hindi may kukumpara sa mga bagong disipulo ng ang 4 na Great Island Guardian Families. Kara-rating lang din sa Marshall Island ngayong taon, nakapagpapagaling na sila sa level 3 na sugatang mga tuyong bangkay. Natatakot ako, baka hindi man lang gumaling ang mga bagong estudyanteng iyon sa healing department. Isang level 1, sayang. Then let's start the competition, one of you out, one of us out, whoever you are first. Sinabi ng isang alagad sa kabilang panig, ako, si Gubo, ang mauunang lalabas. Pagkatapos sabihin iyon, lumapit si Gubo sa tuyong bangkay na may level 3 na mga pinsala at nagsimulang magpagaling, habang ang pinuno ng departamento ay nag-time nito. Makalipas ang mga 3 minuto, biglang umupo ang tuyong bangkay na iyon, na nagpapahiwatig na matagumpay siyang gumaling. Ay! Pak! Ang dalawa pang alagad sa kabilang banda ay abala sa pagpalakpak. Department Head, what's the time for the first person on our side to appear? Tanong ng isang alagad sa kabilang side. Walang magawa ang pinuno ng departamento, 3 minuto at 9 na segundo. Ngayon, ikaw na ang magpadala ng una. Tiningnan ng department head sina Lance, Chloe, at Kang Guoming, at sa wakas, nagpasya na si Lance ang magiging finale, kaya sinabi niya kay Kang Guoming, ikaw ang unang lalabas. Pero, kinabahan si Kang Guoming dahil wala man lang tiwala si Kang Guoming hindi siya siguradong matagumpay niyang gagaling, lalo pa ang oras. Ayos lang, subukan mo ng buong tapang, ang mga alagad ng kanilang 4 na pangunahing pamilyang tagapagtanggol ng isla ay likas na mas mahusay, at ang mga guro na nagtuturo sa kanila ay mas mahusay kaysa sa iyo, kaya walang kahihiyan kung matalo. The department head consoled. Noon lamang matapang na umakyat si Kang Guoming at nagsimulang pag-aralan ang pinatuyong bangkay, at pagkatapos ay isagawa ang pamamaraan ng pagpapagaling. Sa kasamaang palad, gumugol si Kang ng 5 minuto para lamang sa pagdiagnose ng pinsala, at pagkatapos ay isa pang 5 minuto pagkatapos nito, ngunit sa kasamaang palad, hindi ito gumaling. Ha. Grabe, hindi mo man lang magamot. Tumawa ng malakas ang 3. Bumaba si Kang Guoming na walang kahihiyan ang mukha, level ni Kang Guoming sa ngayon, natatakot ako na level 1 injury lang ang kaya niyang pagalingin.
Ang pinuno ng departamento ay walang malasakit, ang pangalawa, magmadali. Ang pangalawang tao sa kabilang panig ay agad na lumabas at nagsimulang gumaling. Makalipas ang ilang minuto. Tapos na. Department Head, gaano katagal? You can report it yourself. 2 minutes and 58 seconds. Sabi ng Department Head. Yay! Malakas na sigaw ng tatlo. Sinabi ng Department Head kay Chloe, Chloe, pasok ka na, okay lang, huwag kang ma-stress. Tumango si Chloe Wuan at umakyat. Ang tatlo naman ay nagbulungan sa isa't isa, tiyak na hindi rin ito magagamot. Dahil dito, makalipas ang ilang minuto ay biglang naupo ang tuyong bangkay. 419. Tapos na. Sabi ni Chloe. Nagulat ang tatlo, pati ang department head ay natigilan. Umiti ang pinuno ng departamento, walang mukha, mabuti, 4 na minuto at 56 na segundo. Bagamat ang panahon ni Chloe ay malayo sa unang dalawang tao sa kabilang panig, si Chloe ay hindi inaasahang gumaling, kaya lahat ng mga estudyante sa bahaging ito ng Martial Arts Academy ay nagsaya. Sinabi ni Lance sa kanyang puso, itong si Chloe, hindi ko inaasahan ang kaunting kasanayan, ngunit nagawa niyang pagalingin ang isang tuyong bangkay na may level 3 na mga pinsala, hindi na kayani kang Guoming. Ngumuso ang ikatlong alagad sa kabilang panig, akin na. Sa pagsasabing iyon, ang ikatlong disipulo sa kabilang panig ay lumakad, habang sa sandaling ito, tahimik na pinitik ni Lance ang kanyang daliri, at isang maliit na pilak na karayom ang ipinasok sa isang nakatagong acupuncture point ng tuyong bangkay na iyon. Gagawin ni Lance na imposibleng gumaling siya. Oo nga naman, kumunat ang noo ng pangatlong disipulong iyon. Ano ang nangyayari? Sus, 1 minuto na ang lumipas at wala pa rin akong na-diagnose. Nagmamadali rin ang dalawa sa kabilang side na nagpupumilit, ano ba, bilasan mo, malapit na ang 3 minuto. Dahil dito, lumipas ang 10 minuto. Sigaw nung isa sa department head, dapat masira itong tuyong bangkay na prop, kung hindi, hindi pwede. Ngumuso si Lance, hindi mo kaya ang sarili mo, pero sinasabi mo na nasira ang prop ng iba, salamat sa pagiging disipulo mo ng Wango family, sok. Sabi ng department head, Lance, ikaw na ang huli. Good. Umakyat si Lance at tahimik na tinanggal ang pilak na karayom na ginamit niya lang, pagkatapos, mga 5 segundo ang lumipas, umupo ang dryhead. Tapos, pinalakpak ni Lance ang kanyang mga kamay at sinabi, ang bilis naman. Paano posible iyon? Nagulat din ang pinuno ng departamento, kaya abala siya sa pagtingin sa oras at sinabing, wala pang 10 segundo. Naghiyawan at nagtatalon sa tuwa ang mga estudyante sa Martial Arts Academy side. Ngumuso si Lance sa 3 disipulo ng Wango family, hindi pa rin kayo nakakalabas, gusto niyo pa bang ipahiya ang inyong mga sarili? Ngayon, natalo kayo sa paligsahan laban sa amin. Sinabi rin ng pinuno ng departamento, 3, mangyaring bumalik, ang magkabilang panig ay nagkaroon din ng 2 matagumpay na pagpapagaling at ang isa ay nabigo, ngunit sa aming panig, isa sa kanila ay matagumpay na gumaling sa loob ng wala pang 10 segundo, kaya, natalo ka. Huwag abalahin sila sa aming Martial Academy Healing Department sa hinaharap. Napaungol silang 3 at umalis, ngunit hindi lang nila naintindihan kung bakit ang Martial Academy Healing Department, bakit napakalakas nito, hindi ba lahat ng mga estudyante ay tinanggap ng Martial Academy ay mas mababa sa mga alagad na tinanggap ng 4 na pangunahing isla. Pagprotekta sa mga pamilya. Ngumiti ang pinuno ng departamento kay Lance, Lance, ikaw ay talagang isang henyo, ang 3 makasarili na mga disipulo ng pamilyang Wango ngayon, gusto nilang ipakita ang kanilang kataasan, ngunit sa huli ay nabawi sila, at higit sa lahat iyon ay dahil sa iyong lakas. Sige, Direktor. Walang pakialam na ngumiti si Lance. Tiningnan ni Chloe si Lance, na talagang nagpagaling ng level 3 na sugatang pinatuyong bangkay sa loob ng wala pang 10 segundo, habang inaabot siya ng halos 5 minuto, isang pagkakaiba na hindi kayang labanan ni Chloe.
Sa orihinal, inakala ni Chloe na ang kanyang aktwal ang antas ng pagpapagaling ay dapat na mas mataas kaysa kay Lance, dahil ginagabayan siya ni Chen Gujin araw-araw. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi talaga katugma para kay Lance, hindi katugma sa pagsusulit, ni kahit isang laban para sa pagsasanay. Ang lahat ay bumalik sa klase, kahit na ang mga disipulo ng Yellow Ancient Family ay umalis sa kahihiyan, kailangan kong aminin na sila ay talagang mas makapangyarihan kaysa sa iyo. Sa Wanggu family, kaya naririto sila para humanap ng sense of superiority. Ang pinakamasama sa mga disipulo mula sa iba pang apat na Island Guardian families ay napakalakas, paano naman kayo, hindi kayo dapat magmadaling bumalik sa pag-aaral. Bumalik na ang lahat sa classroom. Nagtanong si Lance, Direktor, ang mga disipulong na-recruit ng 4 Great Island Guardian families ay talagang ganito kalakas. Ang 4 Great Island Guardian families ay nagre-recruit din ng mga bagong disipulo taon-taon, ngunit hindi kasing dami ng ating Martial Academy, ngunit ang mga bagong disciple na kanilang ni-recruit ay lahat ay napakatalino at matalino. At ang Martial Arts Academy, tiyak na pipiliin niya ang 4 Island Guardian families. Lance, marahil bago ka mag-enroll sa paaralan, mayroon ding malalakas na tao mula sa 4 Great Island Guardian families na nakapansin sa iyo, ngunit ang katotohanan na hindi nila send you a notice means that you haven't met the requirements in their eyes, right? Otherwise, you might also be a disciple of the 4 Great Island Guardian families at hindi na sana pumasok sa Martial Academy. Oo, ha? Kaya nga may mga mata sila pero walang perlas. Ngumiti si Lance nang hindi kailangan. Masayang sinabi ng pinuno ng departamento, Lance, ang aming healing department, ikinararangal namin na magkaroon ng napakahusay na estudyanteng tulad mo, ipagpatuloy ang mabuting gawain. Tiyak na magkakaroon ng magkasanib na kompetisyon sa mga disipulo ng apat na pangunahing pamilya ng proteksyon sa isla sa ang kinabukasan. Isang magkasanib na kompetisyon. Oo, ang Chin, Huang, Song, at Wei ng Marty Elwood Island, ang apat na pangunahing pamilyang tagapag-alaga ng isla, ang aming Marty Elwood Academy, at ang iba pang mga Noon family, Noon Academy freebooters ng Marty Elwood Island ay maaaring lumahok lahat. Ito ang Martial Island pinagsanib na kompetisyon, at ang kompetisyon ay mas matindi at malupit kaysa sa kompetisyon sa loob ng paaralan ng Martial Academy. Kaya lang, hindi ito dumating kaagad, ngayon ay dapat kang tumutok sa paghahanda para sa Martial Forest Academy New Student Competition at subukang sumikat para sa ang aming healing department, na hindi pa nagkaroon ng estudyanteng kasing lakas mo, na dobleng henyo sa martial at healing arts. Sa session na ito, dapat kang manalo ng kaluwalhatian para sa healing department, ang layunin ko para sa iyo ay makapasok sa nangungunang 100 ng freshman competition. Sabi ni Lance sabay pikit ng mata, sige, babalik muna ako sa classroom. Nang bumalik si Lance sa silid-aralan, lahat ay tumingin kay Lance nang may pagsamba, gustong imbitahan si Lance sa hapunan at sinisikap na makipagkasundo kay Lance. Sinabi ni Lance, kailangan ko ng ilang daang martial coins para sa isang pagkain, sigurado ba kayong kayang bayaran ito? Biglang napayuko ang lahat at ang kanilang mga kinakain ay puro clear soup noodles, fried noodles, white rice lugaw at iba pa. Kumita ng wild profit na 300,000 sa isang araw sa Novice Village. Ngumiti si Lance, mga kapwa mag-aaral, pinahahalagahan ko ang inyong kabaitan, ngayong tanghali, ililibre ko kayong lahat sa tanghalian, pumunta kayo sa kantin, hindi ba't lahat kayo ay karaniwang kumakain ng basta-basta, ngayon ay hahayaan ko kayong pagbutihin. Ang pagkain mo minsan lang. Oo, salamat tang. Sabi ng lahat. Isang batang babae ang lumapit kay Lance at nagsabi, Brother Lance, salamat, makakain na ako sa wakas, kumakain ako ng sinigang na puti araw-araw, malapit na akong masuka. Masaya ang lahat, naging mahirap talaga ang pagdating sa Martial Academy. You're welcome. Go ahead. Lance patted the girl said excitedly, Brother Lance, my name is Shinao. Mabuti, kilala kita. Ngumiti si Lance, itong si Sheena ay medyo cute,
ang kanyang mga mata ay malaki at maganda, kahit na hindi ito maikukumpara sa mga bulaklak sa looban tulad ng Chloe, ngunit hindi ito isang ordinaryong modelo o stewardess na maihahalin tulad. Nang makita ni Chloe si Sheena na nagkusa na iulat ang kanyang pangalan, talagang nakaramdam siya ng kaunting selos. Sinabi ni Lance kay Chloe, "Tara, pumunta tayo sa cafeteria para kumain ng sabay, iniimbitahan ko ang lahat, hindi ka ba sasama?" 420. Sinabi ni Chloe, "Lance, na si Sheena na ngayon lang, ay isang bulaklak ng departamento ng pagpapagaling, siya ang nagkusa na ibigay ang kanyang pangalan, kaya bakit hindi mo siya anyayahan ng mag-isa?" Tumawa si Lance, "Sabi ko sa iyo maganda ito, kaya ito ay isang bulaklak ng departamento, ngunit ano ang kinalaman ng isang bulaklak ng departamento sa akin, tayo na." Sumunod naman si Chloe at pumunta sa cafeteria. Ngayon sa tanghalian, gumastos si Lance ng 30,000 woolen coin sa pagkain na ito. Sa paggastos ng napakaraming pera, ang ibang mga estudyante ay nagulat at nabalisa na ito ay napakaraming pera. Ngunit para kay Lance, ito ay walang halaga, ang kanyang daan-daang libong deposito ay hindi ipinagmamalaki, siya ay isang lokal na bayani sa harap ng karaniwang estudyante. Sa sandaling ito, sa Sword Law Department ng Martial Arts Academy. Isang batang lalaki ang nagsabi kay Elsa, "Elsa, ang pangalan ko ay Lan Qinglin, gusto kong maging babae ka. Paumanhin, mayroon na akong taong gusto ko." Walang pag-aalinlangan na tumanggi si Elsa. "Siya ba ang tinutukoy mo?" Pagkaraan, isang batang lalaki ang hinayla palabas sa hindi kalayuan, at ito ay si Xavier, na binugbog at nabugbog. Nagulat si Elsa, binugbog si Xavier. "Siya ba ang bumugbog kay Xavier?" tanong ni Elsa. "Oo, ang lalaking gusto mo ay si Lance, tama, kaya binugbog ko muna siya, at ngayon, gusto kitang maging babae, sa palagay mo ay maaari tayong umupo at pag-usapan ito." Sabi ni Lan Qinglin, na mukhang siya hindi maitatanggi. Napabuntong hininga si Elsa, "Sinabi ko na sa iyo na mayroon akong taong gusto ko. Mukhang hindi mo pa rin sineseryoso ang mga salita ko." Pagkasabi noon, inutusan ni Lan Qinglin ang lalaking humila kay Xavier palabas, "Lumaban ka, ipagpatuloy ang laban hanggang sa lumambat ang puso ni Elsa." "Oo." Bang-bang. Pagkatapos, si Xavier ay binugbog muli, si Xavier ay walang laban, kung hindi siya nabugbog ng ganito. Umungol si Elsa, "Tumigil ka na sa pakikipaglaban." Sinabi ni Lan Qinglin, "Seryoso mong pinag-iisipan ito, hindi ba?" Galit na sinabi ni Elsa, "Si Xavier ay hindi isang taong gusto ko. Gusto mong gamitin ang trick na ito para palayain ko si Xavier. Huwag kang masyadong katawa-tawa." Ngumuso si Lan Qinglin. "Si Xavier talaga ay hindi isang taong gusto ko." Paninigurado ni Elsa. Hindi man lang umimik si Xavier nang siya ay binugbog, at ngayong nakita niya si Elsa na itinatanggi na hindi siya ang gusto niya, Xavier ay abala sa pagsasabing, "Hindi, ako ang gusto niya." Nagalit si Elsa kay Xavier, "May sakit ka, napakasakit mo." Sinabi ni Xavier, "Hindi mahalaga, basta alam mo ang puso ko, handa akong tanggapin ang anumang tibok para sa iyo." Si Elsa ay hindi nag-abala kay Xavier at sinabi kay Lan Qinglin, "Sabi ko sa iyo, hindi si Xavier ang taong gusto ko, kung gusto mo pa rin ng pambubugbog, sige." Ikinaway ni Lan Qinglin ang kanyang kamay at binitawan si Xavier at sinabing, "Elsa, naniniwala ako sa iyong mga salita, hindi si Xavier ang taong gusto mo, kaya sino ang taong gusto mo? Talagang kakalagkarin ko siya sa harap mo. At bugbugin siya ng galit, sabihin mo sa akin kung sino ang gusto mo." Napabuntong hininga si Elsa, "Bakit ko sasabihin sa iyo? Kung hindi mo sabihin sa akin, nangangahulugan iyon na wala kang isang taong gusto mo, pagkatapos ay kailangan mong maging lalaki. Pero may dahilan ka para tanggihan ako. Baka hindi ka kakampi sa kanya." "Hahaha, nakakatawa, estudyante ka ng sword law, hindi mo alam kung sino ako, Lan Qinglin, ako ba? Sabihin mo na."
Kinagat ni Elsa ang kanyang mga ngipin at sinabing, ang lalaking gusto ko, ang pangalan niya ay Dark Warrior, kung mayroon kang lakas ng loob na. Kaladkarin mo lang siya sa harap ko. Okay, isang pagkatalo, tama, naalala ko, saang departamento siya? Tanong ni Lan Qinglin. Napabuntong hininga si Elsa, wala siya sa Woollen Island. Nagalit si Lan Qinglin, niloko mo ako. Maniwala ka mo o hindi, lalaki lang naman ang gusto ko sa kanya, hindi ako tatanggap ng iba. Natawa si Lan Qinglin, Elsa, may limitasyon ang pasensya ko, dahil sinabi mo na ang taong gusto mo ay isang uri ng basura Dark Warrior, kung gayon kung ang tinatawag mong Dark Warrior na iyon ay hindi puntahan mo ako ng kusa bukas ng tanghali ng alas 12, tapos ikaw consider ko yan as you playing me, tapos ikaw ang babae ko, hindi, gone girl, alam mo ang ibig sabihin ng baril, hahaha. Tumawa si Lan Qinglin palayo. Si Elsa ay galit na galit. Sinabi ni Xavier, Elsa, huwag kang mag-alala, hahanapin ko ang guro, tiyak na bibigyan tayo ng hustisya ng guro. Napabuntong hininga si Elsa, naghahanap ng guro, katawa-tawa, ang guro ay mag-aalaga sa iyo ng labis, sa tingin mo ito ay isang ordinaryong universidad sa mataas na paaralan. Sa oras na ito, si Sally ay tumatakbong nagtataka mula sa malayo. Sina Elsa at Sally ay parehong nasa Sword Art Department, ngunit hindi sila magkaklase. Sister Elsa, narinig ko na may nangyari sa iyo, anong nangyari? Si Sally ay abala sa pagtatanong, at ang relasyon kay Elsa ay hindi na isang pulis at isang libong babae, naging magkaibigan na sila sa isa't isa. Nairita si Elsa, ang anak ng isang asong si Lan Qinglin, na nakasandal sa malakas at mahina, ay gustong maging babae niya ako, hindi, isang gone girl. Anong ibig mong sabihin, gone girl? Tila hindi naintindihan ni Sally, walang imek na sinabi ni Elsa, babae lang ito para kanyang kasiyahan sa kama, hindi kahit isang kasintahan. Sobra siya, paano niya nabubuli ang mga ganito? Sinabi ni Elsa, pinilit niya akong sabihin sa kanya kung sino ang gusto ko, kaya sinabi niya na kung ang matalo na gusto ko ay hindi magkusa na pumunta sa kanya ng 12 ng tanghali bukas, kung gayon ako ang magiging gone girl niya, ngayon naiinis na ako. Si Sally ay abala, Sister Elsa, pupunta ako sa healing department para hanapin si Lance ngayon. Pinigilan siya ni Elsa, huwag. Bakit? Hindi mo alam kung sino si Lan Qinglin, hindi mo alam, siya ay isang perverted freshman, late stage inner gate strength, at may kasama rin siyang chaperone, at ang chaperone niya na iyon ay isa ring late stage inner gate genius. Kaya't para siyang dalawang tao. Ang dahilan kung bakit siya nang ahas na maging baliw ay hindi dahil sa sandaling ginawa niya ito, dalawang tao laban sa isa. Si Lance ay nasa huling yugto pa lamang ng inner gate, napakataas ng talento ng lahat. Si Lance ay hindi maaaring maging isa laban sa dalawa, kaya't huwag magpatalo kay Lance. Ano kung ganoon? Ngayon ay mayroon lang tayong Lance na tutulong Pero ayokong mabugbog ang boyfriend mo, hindi maganda ang posibilidad, mas mabuting sarili ko muna ang iniisip ko, ngayon lang sinabi ni Uranus na humingi ng tulong sa isang guro, kaya tayo ay humingi ng tulong sa isang guro. Una, kung wala na talaga tayong magagawa, pagkatapos ay hihingi tayo ng tulong kay Lance. Sige. Tumango si Sally, ayaw din ni Sally na mabuli si Lance, kung hindi niya kayang talunin si Lan Qinglin at ang chaperone niya, hindi ba nila siya matatalo, hindi maisip ni Sally ang imaheng iyon, nakikita ang kanyang lalaking binubugbog ay madudurog ang kanyang puso. Agad na sinamahan ni Sally si Elsa upang humingi ng tulong sa kanilang guro, na natural na napakalakas. Ito ay hindi katulad ng healing department, na ang mga guro ay napakasama sa martial arts, ngunit ang kanilang mga guro ay lahat ay napakahusay sa martial arts. Sumama rin si Xavier sa balakang, si Xavier ay nakonsensya dahil hindi niya nagawang protektahan si Elsa, napupuot na hindi siya sapat na lakas para bugbugin ang kasamang mag-aaral ni Lan Qinglin. Si Xavier ay nasa gitna lamang ng inner gate realm, normal lang na hindi niya matalo ang escort bookboy ni Lan Qinglin. Oh,